Tignan nyo naman po, sinara nila ang aming session hall. Wala po kaming mapagdausan ng aming session ngayon. Naglagay po, sabi nila, may memo na equally important ang kanilang gagawin. Pero tignan nyo naman po, nilagyan lang nila ng tarpaulin ang aming session hall. Wala po kaming mapagganapan ng aming session ngayon. Nasa internal rules, session hall tayo. Totoo naman malaking bagay na maganap ang sesyon natin ngayon sapagkat marami tayong mga pag-uusapan na makatutugon sa mga problema dito sa ating lungsod. Kung tanongin kung bakit po ganito ang ating sitwasyon ngayon, malinaw naman po sa ating internal rules, sa section 1, na ang sanggunian ang siyang mamimili ng lugar at oras kung saan tayo magdadaos ng ating session. Napag-alaman po natin, ngayon lang, nagpalabas po ng memo ang ating administrador na si Attorney Luis Montales. Sinasabi niya dito sa kanyang memo na ngayon lang natin natanggap na tayo ay pinalilipat niya na maglipat ng ating session sa auditorium. Ito pong webong ito ay bigla-biglaan lang natin natanggap. Sa tingin ko po ay hindi tama na wala tayong tamang notice. Sinabi dito sa kanyang memo na tayo ay dapat na magsagawa ng session sa auditorium. Malinaw naman po sa ating mga sulat sa COMELEC na may ongoing protest. Ang mga balota po natin ay nasa auditorium kaya hindi po tayo dapat magsagawa doon ng kahit na anumang activities. Pangalawa po, sinasabi nila sa kanilang sulat na ang kanilang dahilan kung bakit tayo pinalilipat sa auditorium dahil meron dito equally important na kailangan silang gawin sa session hall. Pero tama po bang equally important ito? Wala naman po silang ginagawa kundi ang maglatag ng tarpaulin ng may mukha ni Mayor Lani Cayetano. Ang ating session ay ginagawa natin ng regular tuwing Lunes, alas 10 ng hapon. Bakit naman nila itataon sa ating session ang kanilang paglalatag ng tarpaulin? Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng walang respeto sa sanggunian ng ating Mayor Lani Cayetano. Ito ay isang harassment. Tayo ay pinapaalis sa ating session hall. Mr. Chairman, nais ko lang po sabihin, ang laging sinasabi ni Mayor Lani ay gusto niya magkaroon ng reconciliation. Ito po ba ang tinatawag ng reconciliation? Iba ang kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. Noong una sinabi niya siya ay nagbigay ng sulat para mag-extend ng hand para sa ating lahat. Pero ang natanggap natin ay protesta. Pangalawa, tinatanggal niya tayo sa lugar ng ating session. Ito ay, tapos nagkaroon din tayo ng memo, nakatanggap din kami ng memo nung isang araw na kinukuha niya ang mga sasakyan ng mga konsihal. Alam niyo, ang trabaho ng isang konsihal, 24/7 po kami on call para makapagsilbi sa taong bayan. Tinatanggalan niya kami ng mga sasakyan. Tapos ang memo sinusulat niya dito ay tatanggalin din niya kami ng SP Hall dahil siya ay magre-renovate ng City Hall. Ang tanong ko lang ay ito, sinasabi niya walang pondo ang city government. Bakit siya magpaparenovate ng City Hall? Mas mahalaga ba ang pagpaparenovate ng City Hall kaysa sa serbisyong binibigay sa taong bayan? Sabi niya, tapos wala pa rin pong plano na binibigay sa amin tungkol sa renovation. Nga namin ay isang mayor na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa taong bayan. Kung hindi mo kayang magbigay ng serbisyo sa taong bayan ng Taguig, mag-resign ka na. Dahil hindi mag-resign ka na, Mayor Lani. Huwag mong idamay ang taong bayan sa politika. Huwag mong idamay ang serbisyo para sa taong bayan. Kailangan namin ng mayor na talagang magsisilbi sa aming lahat. Yun lang po, Mr. Chairman. Empower ang mga barangay officials para makapagbigay ng serbisyo na nararapat para sa mamamayan. Kung meron ba silang question o pagdududa sa kung mayroong irregularity doon sa donation, hindi ang pagdidikit at harassment na ginagawa niya sa mga barangay officials na kunin ang mga sasakyan ng wala sa oras at wala sa panahon. Saan ka naman nakakita magbibigay ng notice para kunin ang mga sasakyan ng mga barangay officials? Alas 8 ng gabi.
Kung yun nga mga kriminal, kailangan i-render mo ang warrant of arrest sa tamang oras, 8 to 5. Beyond 5 o'clock, that's already harassment and abuse of authority. Mr. Presiding Officer, ang mga nangyayari sa Taguig ngayon ay marapat na makarating sa media at marapat nang iparating sa nakatataas sa DILG, sa Presidente, sa Senado at sa Kongreso. Yan po ang ating next na hakbang na gagawin sa susunod na mga araw. Kung makikita natin, nagdaraos ng sesyon ang ating sangguniang panglungsod ng Taguig dito sa ground floor sapagkat ang talagang venue ng ating session hall nasa third floor. Ngunit ito ay sindado, nakita nyo naman, kanina kandado, hindi kami makapasok sa hindi namin malamang dahilan. Sabi nila, gagamitin din nila yung session hall, pero kung titignan nyo at kayo nakakiyas siguro ng footage, nakalatag lang doon tarpaulin, wala namang gumagalaw sa loob. Ba't naman ganon? Ano daw yung dahilan? Ang sinasabi nila, aayusin din daw nila ang City Hall. Magagandahin daw to, ngunit nagtataka rin kami, wala namang plano pinapakita sa amin, ba't ura-uradang sasatrado yung session hall. Ibig ko sabihin, Vice, hindi kayo nabigyan ng memorandum or any advance notice na ito ay gagawin aayusin. Nagbigay sila at di umano, ito ay natanggap ng aming opisina alas 5 pasado ng Biyernes. Kaya nakatala na sa amin order of business sapagkat ito ay binibigay Biyernes. At dito nakalagay kung saan dapat mag-session. Hindi basta-basta pwedeng baguhin ang session hanggat hindi nagkakasundo ang sangguniang panglungsod. Kaya nga kanina nagsimula ang session, doon kami sa labas ng session hall, hindi sa loob mismo. Okay, so ano po yung next move ninyo pagkatapos po nito na nakikita po natin dito po kayo sa labas mismo nagsisesyon? Ang serbisyo ng sangguniang panglungsod hindi dapat maantala sapagkat ay serbisyo para sa mamamayan. Kaya kung saan man kami lugar mapadpad, ito itutuloy namin ang session sapagkat ang pinag-uusapan namin kapakanan ng mamamayan ng lungsod. Ano pa po yung ano po yung mga complaint niya? Marami rin ginawa kasi sila sapagkat nung nakaraang linggo, meron silang binigay na order na lahat ng sasakyan na nasa barangay na ay kinilang kinukuha muli. Ngunit kung titingnan natin, itong mga pagbibigay na to ay merong kaukulang deed of donation. Ito ay naproba ng sangguniang panglungsod, nangangahulugan legal na nailipat na ang pagmimiyari sa ating mga barangay. Ang barangay naman ay ginawa natin to sapagkat isip natin katulong sa paglilingkod sa mamamayan ang mga barangay. Hindi dapat sila kalaban. Pinapalakas pa natin. Kaya nagtataka kami, imbis na palakasin ng barangay, bakit pa nila ginisipin? Sapagkat kung titingnan natin, pag maganda ang serbisyo sa barangay, lahat maganda. Hindi tayo mahirapan. Ano po yung ginawa sa mga vehikulong na idonate sa barangay? Meron kasing isang barangay na di umano mag-ating gabi na. Madilim nung kinuha yung mga sasakyan na tinutukoy na yan. So, ibig sabihin, hindi, kung ikaw minsan nagpapa-demolish ka ng mga squatter, ang demolition niyan 8 to 5 lang, hindi ginagawa sa dilim. Ba't ba naman yung pagkukuha ng mga sasakyan sa kapwa nating kawani ng pamahalaan, barangay, pamahalaan din yan, ay ginawa nila sa kubli ng dilim, maghahating gabi na. Ano ibig sabihin na? Nabanggit ba nila kanilang pakay o... Ang sinasabi nila pakay ay para ma-reassign yung mga sasakyan. Pero sana ang ginawa nila, nag-reassign muna bago kinuha yung sasakyan. Uling katanungan pa, Vice, sumeldo na ba kayo? Yung mga regular po dito pinasisweldo, pero marami pa ho dito hindi sumisweldo, lalo na po yung tauhan ng sangguniang panglungsod. At isa pa ho dito, marami ho na nag-retire, nag-resign, hindi pa ho na-release yung kanilang terminal pay. Marami pa ho tayong kawani ng pamahalaan. Salamat.